nakakagalak sa puso na may makita ang isang tatay no, na nagpapatotoo. Yes. No, kasi sabi nga nila matigas pag tatay, no, mahirap hatakin. Pero laging tandaan, sino po dito may mga asawa o may mga tatay na alam natin hindi pa ganun kakilala sa Panginoon. Amen. No, huwag po kayo mag-alala kasi kapag kinantong po sila ng Panginoon, wala silang magagawa. Kundi talagang i-acknowledge sila ng Panginoon. May sarili ka paraanan ng Lord, isa sa buhay natin parang gusto natin madaliin, no? Gusto natin biglang ganun. Pero kung ang Lord nga ay mahaba ang pasensya, sabi mo sa sarili mo ngayon, dapat ako rin mahaba ang pasensya. Amen. Kasi mahirap po talaga yung tinatawag na hinog sa pilit. No? Kaya kapanahon na ng Panginoon at ayun ko rin yung pinaka-the best. Pero ang wag lang po mawala sa part natin ay pag-pray po natin yung mga tatay natin. Amen po ba? Ayan, sa buhay ni Kuya Jury, sa buhay ni Kuya Berhen, no? Nandito sila mga tatay. Ayan, so, ibig sabihin, kung sino man yung partner mo ngayon, asawa mo, madadala mo rin yan. Ang Lord ang bahala. Basta magpatuloy ka, magtapat ka sa Panginoon, makita ng Lord na ikaw mismo ay mapagkakatiwalaan, walang ibang mangyayari kundi buong pamilya mo makakasama. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. Sige po ngayong umaga, inanadya ko ang bawat isa na tayo po tumalo. At tayo po ay magbabasa ng salita ng Lord sa aklat po ng Kawikaan or Proverbs sa English. Ayan, chapter 1. Ayan. Babasahin po natin chapter 1, verse 10 hanggang 19. Sino po mga may Bible? Amen. Ayan. Sige po. Meron po tayong Bible dyan. So lang, yung manipis natin ay New Testament lang. So, ito kung babasahin natin ay nasa Old Testament. Ayan. Proverbs chapter 1, verse 10 to 19 or Kawikaan, mga Kawikaan, Kapitulo 1, talatang 10 hanggang 19. Ito po ang sinasabi. Aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. Kung sabihin nilang halika't tayo ay mag-abang, bilang katuwa ay daluhungin ang mga walang malay, sila'y ating dudumugit walang awang papatayin, at sila ay matutulad sa patay na ililibing. Ating samsamin ang lahat nilang kagamitan, bahay natin mapupuno ng malaking kayamanan. Halika sa amin, ikaw nga ay sumama, lahat ng masasamsam, bibigyan ng bawat isa. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama. Umiba ka ng landas mo, papalayo sa kanila. Ang lagi nilang hangad, gumawa ng kasamaan. Sa tuwina, ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Sa pag-uumang ng bitag ay walang mangyayari kung nakikita ng ibon na nais mo siyang mahuli. Ngunit hindi nalalaman ng mga taong iyon, bitag nila ang sisilo sa sarili nilang ulo. Ganyan ang uuwian ng nabubuhay sa karahasan. Sa ganyan nga nagwawakas ang masamang pamumuhay. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po dahil ang iyong banal na presensya ay nasa aming kalagitnaan ngayon. Salamat po dahil alam ko po na inihanda mo na ang buhay, ang puso ng bawat isa upang tanggapin ang pagpapala mula sa iyong banal na salita. Dalangin ko po sa anumang Lord God na bumabagabag sa aming puso't isipan sa oras na ito, yung nga po Lord God pawiin. Bigyan niyo kami Lord God ng ayos na pag-iisip, ng malinaw Lord God na pangunawa sa iyong mga salita. Banal na Espiritu Santo, mangusap ka pa po Lord God sa iyong dakilang kaparaanan. Alisin niyo po Panginoon anumang gawa ng kalaban sa oras na ito at tulungan niyo po kami makapag-focus sa pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. Patuloy niyo pong basbasan ng iyong abang lingkod na may kahayag ang katotohanan sa iyong salita at patuloy Lord God ang pag-ibig Lord mula sa iyong salita. Sa iyo ang papurit parangal, ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Palakpakan natin ng Lord. Amen. Praise God. So, ito pong binasa natin ngayon ay sa Kawikaan or Proverbs. Sabi nga po, no, karamihan po ng naisulat sa Proverbs ay isinulat ni Haring Solomon. But hindi naman po lahat, pero malaking bahagi po ay siya po ang nagsulat. At ito pong binasa natin ay isa pong paalala ng isang ama o ng ina sa kanyang anak. Ayan, kung babasahin po natin mula po dun sa, kung babalikan natin, dito po sa verse 7, sabi yan,
Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Sabi dito, anak, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang pintas na may dalang karangalan. Ibig sabihin, pag nag-aaral po tayo ng aklat ng kawikaan, tumutukoy po ito sa tawag doon sa isang bagay na dapat marunong kang makinig. Amen? Marunong kang umunawa, especially po sa salita ng Lord, then sa mga payo po ng ating magulang. Amen po ba? Siguro may magsasabi sa atin, hindi naman lahat ng magulang ay nagpapayo ng maayos misa sa mga anak. But then, majority ng magulang, ayaw nilang mapapahamak ang kanilang mga anak. Kahit nga po nangyari na, kung titignan mo, ang buhay ng magulang mo ay parang tabingi, di ba? Kung makikita mo, ang buhay ng magulang mo ay hindi maayos, pero hindi naman nila sinasabing, tumulad ka sa akin, ha? Di ba, wala? Ang sabi nila lagi, hanggat maaari, huwag mong lakaran ang nilakaran ko. Hanggat maaari, tawag doon, ibahin mo ang way ng pamumuhay mo. Amen po ba? Kaya nga po mahalaga na sinabi sa salita ng Lord na mga anak, igalang mo ang iyong ama at ina. Amen? Kasi ang puso ng isang magulang, tawag doon, wala silang ibang nais sa mga anak nila kundi mapabuti. Amen po. At ayun po yung pinapakita rito sa verse na ating binasa ngayon. Isang paalala ng ama at ng ina, o sasabihin na natin in general, paalala ng ating Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. Amen po ba? Inaangkin niyo po ba na tayo ay anak ng Diyos? Yes! Walang ampun dito. Kundi talagang tawag na tayo ay itinuring na anak ng Diyos. Amen po ba? Pwede mo palakpakan natin yung Diyos bagay na yun. Kaya naman, sa umagang ito, pag-aaralan natin kung ano yung paalala dito. Na tawag doon isang bagay na hindi dapat natin binabaliwala bilang mga anak ng Diyos, bilang kanyang tinubos na mula sa mga pagkakasala. Amen? Mula na tayo ay nilinis na sa ating mga karumihan. At tayo ngayon ay ibinilang na ng Diyos sa kanyang pamilya. Kasi po, binabanggit dito sa ating binasa na meron pong katotohanan. Sabi nga, no, although parang napaka-harsh pag narinig mo, but in reality, tinuturo sa atin ng salita ng Diyos na meron tayo yung mga tinatawag na evil companions. Do you agree? Na sa buhay natin, meron tayo yung mga kakilala, pwedeng kaibigan, pwedeng mga katrabaho, pwedeng kaklase, pwedeng kapamilya mo rin. No? Na tinatawag na mga evil companions. Hindi sila evil. Pero yung gawain nila, evil. Ibig sabihin, hindi maka-Diyos. O hindi, tawag doon mga hindi tamang gawain. Sabi nga po, no, kaya nga po ang pamagat nating umaga, ngayong umaga, ayan. Ano daw po? 1, 2, 3. Avoid evil companions. Ayan ano, kung babasahin po natin muli itong binasa natin sa salita ng Lord, tumutukoy ito sa mga tao na maaaring, sabi rito, sa type na to, yung mga taong umaakay sa kanila na gumawa ng pagpatay at pagnanakaw. Amen? Ayun yung konteksto dito. Kasi sinabi dito, halika't mag-abang tayo bilang katuwaan. Alam niyo po, sinasabi doon, katuwaan lang sa kanila na tawag doon pumatay ng isang tao na walang malay. Katuwaan lang sa kanila na samsamin ang lahat ng kanilang kagamitan. At ito rin yung mga tao, tulad ng mga tao na katuwaan din nila na kagalakan nila na nagkakaroon sila ng bagay na hindi nila pinaghirapan. Amen po ba? Na kumbaga, nanakawin nila, papatay nila yung tao, at aangkinin nila kung anong meron yung tao na yun, at doon sila, tawag doon, paghahati-hatian pa nila. Amen po ba? Sabi ng although, hindi naman ganun yung tawag doon, napaka-generalize ng pinapahiwatig sa atin ng salitang ito. Ang ibig sabihin nito, hindi lang ito tumutukoy sa pagpatay, hindi lang ito tumutukoy sa pagnanakaw, pero ito yung tumutukoy sa mga tinatawag na evil doings. Amen? Siguro kung tatanungin ko kayo isa-isa, meron kayong masasagot ng mga tinatawag na evil doings. Amen po ba? Siguro sabihin niyo, anong evil doings? Pagsisinungaling. Ayan. Ayan. Katamaran. Ayan. At marami pang iba.
But then, sabi nga po, no, hindi natin maiiwasan at hindi rin natin maitatanggi na marami tayong kakilalang ganyan. Meron ba? Amen. Nasa harap ba? Nasa gilid ba? Siyempre, wala yan dito. Ay, nawala na pala dito. Binago na ng Lord. Amen? Binago na ng Lord, siyempre. But then, pinapaalalahanan tayo ngayon na maging aware tayo sa mga tulad ng mga tao ito. Amen po ba? Kasi sabi nga, no, this year, ano ang ating ano ang ating aim, ang goal? Consistency. Sabihin niyo nga po ulit, consistency. Consistency. Yan, consistency saan? Sa ating paglakad sa pagsunod sa Panginoon. But then, kung hindi tayo magkakaroon ng awareness sa mga tao o yung tawag na evil companions, alam niyo po ba, ito yung makakapagpapigil sa atin. Ito yung makakapag-hold back sa atin para maging consistent. Amen po ba? Kaya ngayong umaga, praise God, ito yung binigay ng salita sa atin, isang paalala para tayo ay magkaroon ng wisdom, magkaroon din tayo ng knowledge, yan, ano, para po ma-apply natin sa pagharap natin sa mga kasama nating maaaring merong mga, ano tawag, evil doings. Ready na po ba ang bawat isa? Amen. Ayan, alam ko, ready na ang bawat isa. So una, pag-aralan natin, gaano ka makadelikado o bakit ka pa delikado na tayo ay kasama natin ng mahabang oras o nagbibigay tayo ng mahabang panahon sa mga evil companions natin. Okay? So, prayer ko lang, maging open tayo lahat. Amen. Hindi natin sila ida-down, yung mga taong kilala natin na ito, kundi dapat lang tayuan natin kung ano dapat natin tayuan para makita rin nila kung ano ang dapat nilang tawag doon, kalagyan din. Na maging ilaw tayo sa kanila. Amen po ba? So, hindi natin to gagawin para condemn sila. Amen po ba? Ang pag-aaralan natin ay sinasabi sa salita ng Diyos, hindi sinabi ni Pastor. Amen po ba? Malinaw? Ayan. So, pag nabasa nyo nga mamaya, kung parang nakita nyo, parang ganun din ako Ayan, magbago tayo. Amen po ba? Ayan. Sige. The danger of being with evil companions. Number 1 po. Bakit nga ba delikado na tayo ay kasama natin, no? O meron tayong kasama mga evil companions? Unang-una, because they entices us to give in to every sinful conduct. Alam niyo po, yung mga taong ganito, na sila yung mga tao na pag nakita mo sila, parang ang kasalanan sa kanila neutral lang. Nakakita na ba kayo o may kakilala kayo ganun tao na kahit alam niyang mali, parang okay lang? Amen po ba? O dumating din sa buhay natin dati na parang ganun din. Kahit alam natin mali, okay lang. Di parang bang ganito, kapag nakita, lagot. Pero kapag hindi okay. Lusot. Tama po. Sila yung mga uri ng taong ganyan. Gawin mo, sige, gawin mo. Pag nahuli ka, edi yari. Pag hindi, okay. Kumbaga, parang sa kanila, napakalight lang ng paggawa ng kasalanan. Kumbaga, para sa kanila, hindi big deal na gumagawa ka ng maling bagay. Amen po ba? May kakilala pa tayong ganon? Huwag nyo na sabihin yung pangalan. No? Sa gusto natin, may alam tayong taong ganon. So sabi nga, no, isa sa danger na kasama natin sila, lagi. Sabi nyo nga po, lagi. Lagi. Ayan, yung word na lagi mong kasama. Pag uwi mo, siya hanap mo. Pag uwi mo, nandiyan na. Inaabangan ka na. Kasi ikaw, hindi ka marunong tumanggi. Hindi ka marunong natawag doon, umiwas. Sasabihin ko sa'yo kung ano yung ginagawa ng sinful conduct o sinful doing, gagawin mo din. Hindi ka makakaiwas, kapatid. Amen po ba? Kaya nga sinabi, siya yung lagi nagsasabi na gawin mo lang kung anong gusto mo at makakapagpasaya sa'yo. Sa kayo nakakita niya, di ba sa Facebook ngayon, sa mga reels, ang dami niya sabi ng ganyan. Kaya ang mahalaga, self-respect. Ang mahalaga, nagagawa mo kung ano yung gusto mo. Hindi nila sinasabi kung ano yung tama. Ang sinasabi nila kung ano ang gusto mo. Ang mahalaga, masaya ka, fulfill mo yung sarili mo. So sa kanila, para bang walang mali at tama. No? Parang walang mali at tama sa kanila. So kahit dumating pa doon sa punto na yung sinasabi nila, pwede kang magkasakit. No? Dumating sa'yo, pwede kang magkasakit.
o malulong ka sa bisyo, o masira ang buhay mo at ang pamilya mo, at ang malala doon, wala silang pakialam kahit mapalayo ka pa sa Diyos. Sila yung mga tao na sabihin, oh may Diyos, pero hindi nila kinikilala kung sino ang Diyos. Amen? So, delikado ba na kasama natin lagi sila? Sa tingin nyo? Sa tingin nyo ba? Yes. Kasi bisa totoo lang, ang sarap nila kasama. Kasi chill lang. Na, diba? Parang pag sila kasama ko, ang saya-saya. Hindi ka tulad pagkasama ko yung mga sa Bible study, sa life group, parang lahat na lang bawan. No? Sila pagkasama ko, I'm free! Pero totoo, wala silang pakalam kung anong mangyari sa'yo. Amen po ba? Malinaw? Ayan. So, delikado. Kasama sila lagi. Pakinggan niyo po yung word ko ha. Kasama sila lagi. Hindi ko sinasabing iwasan niyo sila ng buo. Nasabi lang, huwag natin silang kasama na lagi. Ayan. Mamaya pag-usapan natin bakit kailangan yung word na lagi. No? Pangalawa. Ayan. They have shallow commitment. Pag sinabi pong shallow, mababaw. Ayan. Pag sinabi pong shallow, ibig sabihin hindi malalim. Ibig sabihin, pag sinabing shallow commitment, andyan lang sila, sa totoo lang, andyan lang sila habang napapakinabangan kanila. Habang napapakinabangan ka nila. Masakit po ba pakinggan? Pero bakit pinipili natin? Bakit ginugusto natin? Diba? Po. Pero totoo po, andyan lamang sila habang napapakinabangan kanila. Andyan lang sila kapag masaya lang habang smooth ang lahat. Pero alam niyo po yun, unti-unti silang mawawala at unti-unti ka nalang iiwanan kapag hindi na okay ang mga nangyayari. Kapag dumating na sa punto na ubus ka na, dumating na sa punto na wasak ka na, dumating na sa punto na nangangailangan ka na natulungan ka nila. Amen. Dumating na sa punto na wasak na yung buhay mo. Alam niyo po ba yung story nung sa parable, yung sa prodigal son? Di ba nung may pera siya, dami ng kaibigan? No? Wala namang sabi sa kanya, mag-ipon ka, mag-business ka. Di ba? Anong alam lang nung mga sumama sa kanya? Magwaldas, mag-party-party. Nung unang panahon pala, may party-party na, no? Kahit walang chugs, di ko alam kung paano party-party na, pero walang humpay na lasingan. Walang humpay na yung sa mga babae. No? Ganun yung pagkano nila noon eh. Pero sabihin ba nila kung pwede kang magkasakit kapag pumatol ka kung kani-kanino? Pwede ba nila, sasabihin ba nila sa'yo na kapag wala ka ng pera, saan ka pupulutin? Sasabihin ba nila na kapag nasira na yung tiwala ng asawa mo sa'yo, masisira pamilya mo? Wala silang pakialam doon. Ang mahalaga lang sila na napapakinabangan ka nila. In short, habang nauutok ka pa nila. Amen. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang mututo. Nakakatawa, no? Pero totoo lang. Nandiyan sila, napaka-shallow ng commitment nila sa'yo. Kumbaga, nandiyan lang sila kasi may nakikita sila magandang bagay sa'yo. Pero pag nakita nila na wala ka ng pakinaban, kapatid, bye-bye. Ganyan ka delikado. So, pag meron kang mga evil companions. Unawaan natin. Nakaka-relate ba? Nakaka-relate, di ba? Kaya bibigyan ka ng Lord ng talino. Bibigyan ka ng Lord ng wisdom. Kaya naman, ganoon na lang yung paalala dito ng anak. Anak, pakinggan mo, anak, umiwas ka. Amen po ba? Kasi napakahirap po na tayo ay merong evil companions. Una, because they will entice us to give in to every sinful conduct. And pangalawa, they have shallow commitment. Bisan pinagmamalaki ng iba, meron sila yung mga grupo-grupo. Alam natin yan, bisan nga, nagaganyan pa sila. Kung saan nagpapaikot-ikot, di ba? Yung maingay. Alam niyo na yun, mga fraternity. Bisan sinasabi nila, grabe ang, tawag doon, grabe ang camaraderie nila. Pero ang tanong, hanggang saan? Hanggang saan?
sasabihin ko sa inyo, yung iba nagagawa nila hanggang dulo kaso lang mali pa rin ang pamamaraan. Pero hanggang saan? Marami po ang naiiwanan pa rin. Amen? Ayan. So, malinaw po ba yun? Kasi shallow commitment. Paano nga ba nagiging shallow ang commitment ganito? Kapag tinitingnan lang yung samahan nyo dito sa mundo, pero hindi tinitingnan ang spiritual na pamutuhan. Napaka-shallow po nun. Amen po. Malinaw. Amen. Pangatlo. Ito yung pangatlo na isa sa masakit. In the long run, they will turn and sin against you. Kung kaya nila na gumawa ng kasalanan, kasama ka doon, napakalaki ng posibilidad na pati sa iyo, gagawa sila ng mali. Amen. Naniniwala ba kayo doon? Kasi wala silang pakialam kung ano ang pwedeng itulot ng paggawa ng masama. Kaya hindi ka accepted doon sa pwede lang gawin ng masama. Amen. Sino na rito ngayon ang nakaranas na ikaw ay na-traidor? Amen. Ulitin ko. Lakasan mo kung ikaw yun. Sino rito ang nakaranas na ikaw ay na-traidor? Wala pa. Relax, relax. Relax, relax. Sino rito ang nakaranas na ikaw ay na-traidor? Amen! Pero dati kasama ka niya, di ba? Yes. Ang saya niyo pa nga eh, pinagchichismisan niyo yung isang tao. Ngayon, ikaw na yung pinagchichismisan niya. Relate na. Isa sa katotohanan yun. Kasi wala silang pakialam. Isipin niyo na lang na tawag doon, ayun yung katotohanan eh. Nire-react din ang speaker. Sabi niya rin, amin. Ayun po yung isa sa masakit na dapat maging matalino tayo. Kaya nga si Satanas, hindi mo dapat gawing kaibigan. Yes. Parang binibigay niya sa'yo yung lahat ng gusto mo. Pero in the long run, sinisira ka niya. Yes. Amen. Kaya nga, di ba, kay Jesus sinabi niya, ano? Gawin mong tinapay, yung bato. Sabi niya, lahat ng makikita mo, ibibigay ko sa'yo. Tapos sumamba ka lang sa akin. Di ba? Magpatay hulog ka, tutusan mo yung mga anghel. Na kahit paan mo, ano, dulo ng paan mo ay hindi sasayad sa lupa. No? Parang sabihin mo kay Satanas, ang caring mo naman. Pero hindi. Ang gusto niya, ano yon? Tatlong bagay. Masakin ka, nakawan ka, at patayin ka. Hindi siya mag-aatubiling gawin yun sa'yo. Bakit? Sa simula't-simula, ayun na yung gawain niya. Yes. At ganun din yung mga evil companions. Kung madali lang sa kanila gumawa ng maling bagay, hindi ka accepted na gawat ka rin nila. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, mag-isip-isip at maging maingat. Maingat. Amen? Malinaw po ba? Grabe na. Parang nakakatuwag, nakakainis yung kasi ito talaga yung nangyayari sa mga tao na hindi sila kumikilala sa Lord. Yung mga tao na wala silang, walang pakundangan. Ayun yung word pala, walang pakundangan na gumagawa ng maling bagay. So, ang hirap na kasama mo sila lagi. No? Minsan masarap kasama sila, pero ang totoo, ang hirap pala. No? In the long run, ang hirap. Kasi akala mo kaibigan mo sila, pero sa dulo, kaaway ka na nila. No? Hindi na nga sila makapag-commit sa'yo ng malalim kapag nangangailangan ka na. Sa huli, kakalabanin ka pa pala. Amen po ba? And panghuli, ayan, ito yung pinakadelikado. Because they ignore God and the cost of sin. Ito mga taong ito nga yung sinasabi, sila yung mga uri ng mga tao na, oo, sasabihin nila may Diyos. Pero wala silang fear of God. Amen. Ano nga ba yung tinatawag na fear of God? Ayun ba yung pag narinig mo yung salitang Diyos? Takot ka? Hindi. Pag sinabing fear of God, ito yung mayroong kang pagkilala at respeto sa Diyos. Amen po ba? So, alam nila yun, may Diyos, pero hindi mo makikita sa way ng pamumuhay nila, sa way of conduct nila, na kinikilala nila at nirerespeto ang Diyos. Ang tanong mga kapatid, bilang anak ng Diyos, sasamahan mo ba ang taong hindi rumirespeto sa ama mo? Gusto mo ba makasama lagi ang tao
na kinukutya ang ama mo. Hindi. Kung ikaw nga, ayaw mo eh. Oo, sobra ka na ha. Below the belt na yan. Eh, how much more hindi kumikilala sa Diyos? Nagsasalita at gumagawa ng mga bagay laban sa Diyos. Ginagawa at pinipili ang mga bagay na ayaw ng Diyos. Di ba sinabi sa una, they will entice you. Sa una parang sinabi, labawalan mo bandang uli. Kapatid, sasabihin ko, pag di ka umiwas, nagugulat ka. Yung ginagawa niya, ginagawa mo. Yes. Kaya maging matalino, magkaroon ng tamang pangunawa. Kapatid, they ignore God. There is no fear of God in their lives. So, hindi ka dapat namamalagi na matagal na oras kasama mo sila. Sabi nga, no, at ang mahirap pa dyan, they ignore the cause of sin. Yes. Sila yung mga tao na kumagsalita, parang yung impyerno, parang ordinaryong lugar lang. Sama-sama, kita na lang tayo sa impyerno. Di ba? Parang joke-joke lang sa kanila. Sila yung mga tao na parang akala nila, ganun lang mai-endure nila yung punishment sa impyerno. Well, best friend kami niya sa Danas eh. Banata mo pa yan eh. May manarinig ka pa ang ganun eh. Mas matapang pa ako dun. Apartan na. Hindi nila nauunawaan kung ano nag-aantay sa kanila. Sa mga tao hindi tatalikod sa kasalanan at tawag doon, magte-turn sa ating Panginoon. At ito yung pinakamalupit. Sila yung mga tao na nag-iisip sila na sa lahat ng panahon, akala nila malalagpas at tawag doon, makakaligtas sila sa mga maling gawain nila. Amen? Kasi bakit ganun? Kasi sa katotohanan, sila yung mga tao na hindi nila binavalue yung buhay. Yes. Amen po ba? Amen. So, napakalalim mahirap na kasama natin yung mga tao na mayroong ganitong pamumuhay. Yung namumuhay sila sa evil doings. Ano yung una? Isa-isayin natin, they entices you to give in to every sinful conduct. Amen? Diyan, entices pa lang, parang sige na, gawin natin, masaya to. Sige na, napaka-KJ mo naman. Minsan lang naman, simula na naging born again ka, hindi na kita friends, nagbago ka na. Sige na, minsan lang, wala naman si pastor dito eh. Wala naman si sister. Diba? Well, kahit wala si pastor, kahit wala si sister, si Lord nando doon. Amen? Amen. Naalala ko na nung tuloy na kwento ko sa inyo eh. Gusto ko kwento ko saglit. Yung magtatay, di ba? Sabi ng tatay, tara na, manguha tayo ng mais. Sabi ako ng anak niya, tay, di ba pag nanakaw yun, huwag kang mag-alala, wala makakita sa atin. Sabi niya, pasok sila, tay. Sabi niya gano'n, oh bakit? May nakakita saan? Tumigil sa likod. Wala naman ah, tara na. Bilisan natin ulit walang tao. Tapos lakad sila ulit, kuha sila ng ano. Lipit dito. Tapos tay, may nakakita sa atin. Saan? Tingin sila sa kanan. Wala naman eh. Huwag kang maingay, ulit tayo. Tapos sabay, lakad ulit, kuha na naman. Tapos tayo nakakita sa atin. Saan? Sa kaliwa. Wala naman, di ba? Tapos bandang uli yung anak, sabi, tayo nakakita sa atin. Saan ba? Sa taas, si Lord, nakikita tayo. No, yung minsan na nakakilimutan natin eh. No, akala natin walang nakakita. Excuse me po, meron. Kasi ang Lord laging dito doon kahit saan. Amen po ba? Amen. So ito mga tao, uri na yun na parang wala nakakita, kala nakakaligtas. Kaya parang sige na. Pagkasama mo sila, kapatid, nahirap pag hindi ka malakas. No? Magugulat ka na ng isang araw. Makapaganon ka na lang, katulad ko na sila. Amen po ba? Pangalawa, they have shallow commitment. Tandaan natin, hindi natin sila makakasahan. Hindi mo makakasahan na taong mali ang gawain. Yes. Kahit kailan. Sabihin ko sa inyo. Kaya ka sa trabaho, di ba, merong HR eh. Tinitingnan ko ano yung background ng isang tao bago nila tanggapin. Kasi pag nakita na ba, mali pala ito, pala absent, nagnanakaw dati sa dating hindi nila tatanggapin. Na walang commitment yun, shallow lang yun. Baka nung tinanggap mo, kukuhaan ka lang ng gamit, tapos nag-resign na. Then sabi nga in the long run, they will turn and sin
against you. No? Tandaan mo, ang taong ganyan, sa huli, sa'yo na gagawin ang ginagawa niya. Legit po yun. At alam ko, naranasan natin. Kaya nga lakas ng sabi nyo kanina, nauna pa kayo nung na-try doon. Ayan, ano? At ang pang-apat, yung pinakamatindi kasi wala silang pagkilala sa Diyos. At hindi nila tinitingnan kung ano ang kabayaran ng kasalanan. Amen po ba? So ngayon naman, how to avoid them na mula po dito mismo sa talatang ating binasa. May paraan para ma-avoid natin sila. Amen? Amen. Hindi sabi niyo, alam niyo naman ng Lord, complete package. Yes. Papakita niya kung ano yung pangit. Bibigyan niya tayo ng ways kung ano ang dapat nating gawin. Amen. Amen po ba? Praise God. Thank you, Lord. Amen. Amen. So una, sa verse 10, yung sinasabi nito, aking anak, sakali mang akinin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag. Sabi niyo nga po, huwag kang papayag. Huwag kang papayag. Yan. Huwag kang papayag. Huwag kang mahiya. No? Ibisa kasi parang hindi tayo papayag kasi parang may utang na loob tayo sa kanila. Amen. Nahiya ka pa. Ayun, kunti lang naman. No? Wala mo silang pakialam pag nagkasakit ka eh. Yes. Bigyan ka pa nila pambiling gamot. Amen. Pag na-stroke ka, pag nalulong ka, pag nagkagalit kayo ng asawa mo, sasabihin niya ba, pagpapatiin ko kayo, hindi. Sabihin natin lang, dito tayo uli. No, huwag kang papayag. Ano daw ang gagawin? Tanggihan mo sila. Amen. Napakalinaw oh. Huwag kang papayag at tanggihan mo sila. Sabi mo sa katabi mo ngayon, huwag kang papayag at tanggihan mo sila. Ay, nagkatawag. Tanggihan mo. Dinugtong, huwag kang papayag at tanggihan mo sila. At tanggihan mo sila. No. May bagong version. Alright, linawin natin. Huwag kang papayag at tanggihan mo sila. Huwag kang papayag na tanggihan mo sila. Kaya yung sinabi na, do not give in to them. Ang tanong ko sa inyo ngayon, malinaw ba ang instruction? Amen. Mahirap bang gawin? Kasi pag naunawaan mo, hindi na mahirap gawin. Di ba nagbigay na ng mga reasons kanina? So magiging mahirap pa ba sa atin na huwag pumayag? Hindi. Simple lang ano? Sabi nga minsan ang Bible, hindi mo na kailangan ng sobrang lalim na pag-aaral. May mga panahon ganun ha, pero hindi naman lahat. Kasi meron siya tinatawag na literal lang. Pag binasa mo, hindi mo na sasabihin, titignan ko yung Hebrews nito, titignan ko yung Greek words nito. Tatanungin ko pa si pastor. Hindi na. Pag binasa mo, napakalinaw. Ano sabi doon? Huwag kang papayag. Malinaw po ba? Ano sabi? Tanggihan mo sila. Malinaw? Malinaw pala eh. Ito ang panangpahan natin ng Lord. Salamat kasi ang kanyang instruction malinaw. Hindi niya na sinabi sa parable. No? Malinaw na to. Sabi, do not entice. No? No, do not give in to them. Huwag kang makinig para hindi ka malinlang. Amen. Kasi mula pa lang, alam, may wisdom ka na eh. Pauwi mo pala, ay, nandiyan siya. Alam ko na yung gusto nito. Ayan, ano? Nandiyan sila. O kaya pagdating mo pa lang sa trabaho, nagkukumpulan na sila. Ay, alam ko na yung pinag-usapan nila. Sabi mo pa ba, ano pinag-usapan niyo? No? Sa school pa lang, mga estudyante, alam niyo na yun. Di ba? Uy, friend naman tayo eh. Di ako nakapag-review eh. Diba? Pakopya naman. So, yan. Marami. So, sabi dyan ano, do not give in to them. Sa paanong paraan, huwag kang papayag at, malinaw yan ha, at tanggihan mo sila. Pwede ba yun? Amen. Pwede ba yun? Malakas? Amen. Ayan. Praise God. Pumayag. Pangalawa, how to avoid them. Ito lang naman. Do not get along with them and do not set foot on their paths. Napakalinaw sa verse 15. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama. Amen. Malinaw? Malinaw. Ano daw? Iwasan mong makisama. At ano? Umiwas ka ng landas mo papalayo sa kanila. Doon sila, dito ka.
Malinaw. Umiwas ka ng landas, papunta sila doon. Nakatalikod ka. Nakatalikod ka nga, parang nakatay mo lang na, uy, dito ka na, ay. Diyan pa lang kayo. Ang saya eh. Pero sabi doon, sa kanila ay iwasan mong una makisama. Ibig sabihin, nagsisimula talaga sa kumpulan yan. Amen? Nandiyan lang yan. Parang, ang dami nila. Tandaan nyo, hindi lahat ng marami tama. Hindi porket marami, okay. Isa kahit ilan lang kayo, pero yun pala yung tama. Amen po ba? So, nagsisimula yan sila ng kumpulan kasi yun yung pang-akit nila. Masaya dito. So, kapag nandiyan ka na, diyan na sila ngayon kikilos kung saan. Kaya yung ginagawa nila, magiging gawain mo rin. So, anong kailangan gawin? Iwasan mong makisama at umiba ka na ng landas. Saan daw papalayo sa kanila. Kaya nga, ano nga ba uli yung repentance? Ang repentance ay pagtalikod sa kasalanan. Ano? Pagtalikod sa kasalanan at pagbabago ng landas. Amen. Sige, tawagan natin si Kuya JD. Kuya JD, di ka? Tayo ka. Ito nga pala yung, nakuha yung kapugian. Pero nasobrahan sa kanya. Hindi ka dito. Nasobrahan sa kanya. Parang ang saya niya nung sinabi kong pogi. Sige na. Ito yan. Gusto ko lang tingnan. Sige na, kumain ka. Ayan. So, sinabing, halimbawa, ang kasalanan si Ate Robilin. Yan. Kunwari lang, Ate Robilin, ha? Ang kasalanan, pagtalikod. Yan. Pagtalikod sa kasalanan. Nang ilan? 180 degrees, di ba? Kasi pag 360, Babalik ako. pa rin. Ang kasalanan, pagtalikod ng 180 degrees. Hanggat maaari nga, yung pag-iwas mo, hindi lang yung basta diretso ka lang pa ganyan. Kundi hanggat maaari, yung pag-iwas mo, papunta doon, papalayo. As in, papalayo. Amen po ba? Okay. Okay, salamat na. Parang gusto niyo lumayo sa akin. Ako ata ng kasalanan. Ayan. So, ganun po siya. Ibig sabihin, meron din itong tumutukoy about repentance. Inalayo ka na nga ng Lord doon. Anong tawag doon? Tayong mga tinawag niya ay sinet apart. Hiniwalay na tayo, although tayo ay nasa mundo, pero tayo ngayon ay nasa piling ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin, dapat tumalikod tayo sa kanila at magbago tayo ng landas. Napakalinaw po nun. Kaya nga sinabi nito, ulitin ko, iwasan mo makisama sa kanila, umiba ka ng landas mo, papalayo sa kanila. Malinaw po? Hindi ko na papakalawakin. At panghuli po, ito, mabilis lang po ang ating pero malaman. Malaman po ba? Praise God. Sabi niya, how to avoid them? Kailangan mong tingnan kung ano nga ba ang destinasyon ng mga taong gumagawa ng gano'n. Be aware that their destiny is destruction and death. Sasama ka ba sa isang sasakyan? Sasakay ka sa isang sasakyan na walang preno at umaandar ng 100 km per oras. Sabi mo, masarap sumakay dyan. Napakabilis. Biyahin namin. Biyahin namin. Kakain ka pa sa isang tao nag-aaya sa'yo na pagkain ay bulok at panis at pwede ka mamatay, malasot. Kaya niloloko ko nila kagabi. Kagabi ba yun natin isang gabi? Kasi nung binata ako, kumain kami ni Pastor Marlon. Natikmang ko na, sabi ko parang panis, pero kinain ko pa rin. Sige naman, hindi na siya kumain kasi alam niya panis, pero nagugulo siya kinakain ko. Tapos nung lumabas kami, sabi niya sa akin, "Ay, naranasan mo ba? Panis?" "Oo nga kuya." "Eh, ba't kinain mo pa rin?" Kaya niloloko nila ako. Alam mo panis, kinain mo pa. Pero kung alam mo, sasabihin ka tala, kain tayo, inuugot na pagkain. Marami nang namatay dyan, pero kainin natin, baka hindi tayo mamatay. Makain ka ba? No? Sinasabi ko lang sa inyo, malinaw sinasabi tayo sa atin ng salita ng Lord, na yung mga taong gumagawa ng ganito, sa dulo, ayun ang kanilang kahihinatnan. Kaya nga sinabi rito, sa verse 18 and 19, napakalinaw. Ngunit hindi nalalaman ng mga taong iyon, bitag nila ang sisilo sa sarili nilang ulo. Ibig sabihin yung gawain nila, ayun ang magdudulot sa kanila ng kapahamakan. Amen? Ganyan ang uuwian ng nabubuhay sa karahasan. Sa ganyan nga, magwawakas ang masamang pamumuhay. So, sasama ka sa kanila?
Mananatili ba tayo sa kanila? Dapat hindi. Amen po ba? Sa simula lang masaya, sa simula lang parang masagana, pero bandang huli, pawasak ng pawasak at dulot sa'yo ay kamatayan. Amen po ba? Kaya nga, be aware, para mo sila ma-avoid, be aware that their destiny is destruction and death. Kailangan malinaw sa atin yung mga kapatid. Kaya nga po, no, ito bang pinag-usapan natin ngayon, ibig sabihin, totally, alisin natin sila sa buhay natin? Hindi. Ang sabi lang doon, let's spend less time with them. Pag sinabing less time, maikling oras lang. At dapat, bilang Kristiyano, yung maikling oras na yon, ikaw pa ang nakaka-influensya sa kanya. O sa kanila. Amen po ba? Pero pag nakikita mo parang ang tigas-tigas nila, nanggigil ka pa, nakiupo ka pa para lang makinig sila, delikado na. Kasi habang tumatagal, magugulat ka, nadadala ka na nila. Amen po ba? Kaya nga sinabi rito, no? Spend less time with people like this. Pero anong kailangan daw? Let us spend more time with godly persons. Sino kayo yung mga godly persons? Tingin ka nga sa kapaligid mo. Meron ba? Meron ba? Di ba ang kapatiran? Amen po ba? Yung sabihin, sino ngayon dito yung nakaka-engage sa life group? Sa life group. Kaya tayo nag-engage ngayon ng life group kasi kailangan ma-apply ito. Na hindi ka nag-expend ng time kung saan-saan. Kundi hanggat maaari sa isang linggo mo, meron kang time na may kasama kang kapatiran. Amen po ba? May nakakausap ka na ang usapan nyo, godly. Hindi chismis. Amen po ba? Although sa life group, nakakapag-open ka ng sama ng loob. Nangyayari ba yun? Kailangan yun eh. Kaso nga lang, makakarinig ka ng godly advice. Amen po ba? Kasi ang pinag-usapan yung salita ng Lord. So, kailangan po yun. Pangalawa, let us choose wisely. Ano po? Choose wisely whom to be friends with. Yes, amen. Kung may kakalala ka ng mga taong ganito, ang sabi nga, huwag mo nang dagdagan. Pwede ba yun? Amen. Ulitin ko. Makinig ang lahat. Kung may kasama ka na at nakilala mga taong may evil doings or evil companions, maging matalino ka. Huwag mo nang dagdagan. Amen po ba? Amen. Kailangan maging matalino ka. Amen. Hayaan nyo magtapos tayo sa tawag doon dito sa nakalagay ngayon sa ating PowerPoint. Gusto ko basahin natin at internalize natin maigi. Sige, sabi dito, 1, 2, 3. If you're not strong enough to influence them, then avoid them to not get influenced by them. Kung alam mo na kaya ka pang madala, umiwas ka muna. Kapatid, amen po ba? Amen. Huwag kang pumayag. Tanggihan mo. Amen. Umiwas ka, papalayo. Ang landas mo, palayo sa kanila. Amen po ba? Hindi yung ikaw yung tumatawag. Tatawa ko, wala nang mag-aaya dito ha. Ayan. So sabi yan, no, if you're not strong enough to influence them, opo, kasi may desire tayo na sila rin makakilala sa Lord. Amen. Kailangan yun eh. Kaso nga lang, kung alam mo, na sa pag-stay mo ng matagal sa kanila ay nadadala ka pa, kapatid, umiwas ka muna. Magpalakas ka muna sa Panginoon. Sa paanong paraan, ano daw po yun? Sa pagiging pagsama mo sa kapatiran. Sa mga gawain sa Panginoon. Amen po ba? Malinaw? Amen. So, then avoid them to not get influenced by them. Bakit nga ba sa dulo? Ano nga ba? Bakit natin sa kanila umiwas? Kasi ang patutunguhan nila ay death, and destruction. Hindi po maganda. Hindi na po tayo papunta doon. Saan tayo papunta? Sa buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon. Amen po ba? So, huwag ka na makasama doon. Kailangan magpalakas ka para sila ay mahatak mo. Papunta sa kanilalagyan mo ngayon. Amen po ba? Sa tulong at gabay ng Panginoon. So, malinaw po ba ang ating pinag-usapan ngayong umaga? Salita ng Lord. Amen. Malinaw na malinaw. Amen. Malinaw pa sa tubig. Amen. Ayan, ano? So, avoid
No? Evil companions. Sa paano paraan? Dalawa lang yun. Ano yun? Sige nga. Iwasan ang Huwag kang papayag at tanggihan mo sila. Natawa talaga naalala kayo. Huwag kang papayag at tanggihan mo sila. Huwag kang papayag at tanggihan mo sila. Pangalawa, iwasan mo makisama at umiba ka ng landas papalayo sa kanila. Napakalinaw lang po nung instruction. Malinaw na malinaw, understandable. Ang kailangan lang po ay mayroong puso na handang sumunod at matuto. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, ngayon po ay first Sunday of the month.